Glorious, shout it out and glorious, make it loud and Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. God, you are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your
Hello po, good morning. Good morning, ayan. Pwede nyo bang bigyan ng isang deklarasyon ng blessing yung inyong katabi? Right now, one word, just declare. O, sige. I-bless nyo po yung katabi nyo. Ayan. Ayan. Salamat. So, mga kapatid, we are talking about the work of God in our lives. Amen ba? Amen. And one thing, this is to encourage everyone that the Lord is faithful. Amen? Ang Diyos ay tapat at hindi nangiiwan sa ere. Tama ba? Ayan. Kaya naman po, ang sabi ng Panginoon sa Philippians chapter 1 verse 6, I am convinced and confident of this very thing, that He who has began a good work in you will continue to perfect and complete it until the day of Christ Jesus return at His time. Amen? Ang Diyos, ang ating Panginoon ay tapat upang tapusin ang anumang gawaing na simulan niya o ginagawa niya sa buhay mo ay tatapusin niya. Amen? Amen. Kaya huwag kayong bibitaw, huwag kayong susuko, huwag kayong lalayo. Kahit mahirap, kahit paliko-liko, basta babalik at babalik tayo sa Lord. Amen? Amen. And one best response that we can do every time we're having difficulty na magpatuloy is to worship. Amen ba? We will worship the Lord with all our hearts, all our strength, all our minds, and all our effort. Kaya, galaw-galaw tayong lahat at ibigay ang lahat ng papuri. Ang Panginoon ay tapat, kaya tayo ay mananatiling tapat sa lahat ng ating gagawin hanggang sa ating pagsamba. Amen? Hallelujah! Ngayon, sama-sama nating pupurihin at sasambahin ng ating Diyos sa Kanyang kadakilan. Ang lahat ay magsasaya at magpupuri sa iyo, Diyos! Hey! 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 Biyaya, kami pinalaya.
Diyos, ating isigaw ang pangalan ni Yahweh. Malay bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ating isigaw, Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Papuri sa iyo, Diyos. purihin ka o aming Diyos. Purihin ka, Jesus. Purihin ka o aming Yahweh. Tunay nga, walang maintulot, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong pagpapatawad, sa iyong biyaya na pinagkaloob sa bawat isa amin. Panginoon, karapat dapat kang sambahin. Karapat dapat kang itaas, O Diyos. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat paghukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunia. Inibig mo ako na di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Panginoon. Ang walang salang. Ang walang salang manunubos na umako ng parusang nararamdaman
Kapag sa tulad ko'y igawad ang iyong katuwiran at ako'y patawarin, niyakap mo ako sa aking karunitan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulan, biyaya mo, O Diyos ng pag
sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Iligtas ang kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, purihin ka, Panginoon. Purihin ka sa iyong kadakilan, sa iyong kaluwalhatian. Lahat na may hininga, magpuri sa Diyos. Hallelujah! Purihin ka! Purihin ka, O Diyos! Purihin ka! Purihin ka! Hallelujah. 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 Jesus, sa'yo lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, pasasalamat, lahat ng aming lakas, lahat ng aming tinig, lahat ng nasa sa kalooban namin, Panginoon, ay para sa'yo lang, O Diyos. Lahat ng na-accomplish namin, Lord, lahat ng failures namin, Lord, para sa'yo lang, for your glory. Because we are here right now, worshiping you, still alive, still thankful, and still faithful to you. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ang aming author and perfecter of our faith. For you alone, all the glory and honor. Amen. Amen. Tawagan po namin ang aming butihing pastor para sa panibago na namang aral mula sa salita ng Diyos. Amen. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bumati ka naman ng mga 5 kaibigan mong nandyan. At kung gusto mong gumawa ng bagong kaibigan, bumati ka ng hindi mo kakilala. Yan. Good morning po. Okay. So, okay po ba kayo yan? So, magandang umaga po sa mga nasa live. Kung saan man kayong dako nandun ngayon. So, or na-share po sa inyo yung link. At kayo po ay nakikipanambahan sa amin sa umagang ito. So, good morning po sa inyo sa mga nasa team online natin. Sa mga nasa on-site natin, ang gaganda nyo pong tingnan, ang popogi nyo po. At parang nainitan ako Okay, so time out lang yan. Time out. Naka-live naman tayo. Yan. O, diba? Ayaw lumakas. Pindutin nyo na lang. Masyadong low yung fan. Okay, so commercial lang po yon. So magandang umaga po and then naka-series po ulit tayo. Ano po natutunan nyo last week? Dali. May exam tayo after. Okay? May natutunan. So, bago po tayo magdire-diretso, may babanggitin lang po ako sa inyo. Medyo ang week natin ngayon ay medyo loaded yung week natin. So, this week po ay gaganapin po ang ating prayer and fasting, this mid-year prayer and fasting this July. So, ito po ay from Tuesday to Thursday. Okay? Sa Friday naman po ay we are invited to join our Malolos Ministerial Council Worship and Prayer Night. Gaganapin po ito sa More Than Conquerors Fellowship. So loaded, no? Gusto niyo po bukas may gawin din tayo para kompleto na yung 1 week natin.
Ay, may practice. Sige, kayo lang yun. Tapos may meeting yata ako bukas. Okay. So, it's okay. Dahil bagay na bagay ang mensahe natin sa umagang ito. Dahil yung grace ng Lord ay bibigyan tayo ng power to do things na medyo mahirap, sobrang hirap, pero God will give us power to do those things. Okay? Alright. So, ang topic natin this Sunday, today ay abound. Sabihin nyo nga po, abound. Ayan, ano ba ibig sabihin ng abound? Abound is large numbers. Okay, so yung mga mahilig umorder dyan ng large fries, large Coke, Big Mac, gano'n. Pag sinabing abound, sobra-sobra yon dun sa normal na quantity. Okay? It's great quantity. Okay, so, pero, review tayo ng konti. So, napag-aralan natin sa Thessalonians chapter 1 and 2, sample. Dali, tumitingin sa notes. So, ano na pag-aralan natin? Ang faith dapat may, ang love dapat may, binabasa nyo lang eh. Ano kasunod? Dali, ano kasunod? Steadfastness of hope. Tapos, iyon yung 2 weeks ago. Last week, ano naman ang pinag-usapan natin? Work, night and day. Sabihin, sumigasig tayo magtrabaho habang, yon. Galing. Nagno-note. Ayan, okay. Dahil meron tayong ni-receive and accept. Tapos, ang challenge dito ni Paul, yung gospel, dapat it is at work in us. Okay? So, yun yung mga kabuuan ng lesson natin. Sige. So, ngayon, uusad tayo pero not in Thessalonians. Magbo-backward tayo ng konti. We're going to study 1 Corinthians chapter 15, verse 57 and 58. Sabi kasi nung asawa ko, pinagawa mo sa akin yung steadfast na background. Wala ka pa naman sa tinatopic na steadfast. Nakakadalawang linggo na tayo. Mainipin kasi ngayon pa lang yun. So, ang pag-uusapan natin ngayon, kasama yung pagiging steadfast at pagiging grounded at pagiging at work lagi. Okay? So, open your Bible in 1 Corinthians 15, 57 to 58. Pero basahin natin ng sabay-sabay. Ito lang 2 verse na ito ang babasahin natin. Pero pag-uusapan natin yung the entire chapter 15. Not everything in chapter 15, but most of it. Okay? Ready na? Okay, let's read. Through our Lord Jesus Christ. Yon. So, ang favorite natin version, lagi yung nasa dulo lang, no? Yung, your labor is, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Kasi madalas tayo namumulat tayo ng mga verse minsan, pag pinulot natin, saan kaya kinuha yun? Okay, so, maganda na pag meron tayong verse na favorite, kung may mga favorite verse kayo, pag-isipan nyo, ano pa talaga topic doon sa verse na yun? Paano nakarating? Kasi, itong verse 58, ito na yung dulo ng chapter 15. So, dulo na siya, tapos doon sa verse na pinag-usapan natin na 57-58, siya yung dulo, but the entire chapter, siya din yung dulo ng chapter. Paano kaya niya na-conclude na your labor is not in vain? Kasi lalo, pag May 1, favorite natin yan, yung mga araw ng paggawa, your labor is not in vain. Pag inuuto-uto mo yung nanay mo, tsaka tatay mo, pagod na, Nay, tay, huwag kayong mag-alala, your labor is not in vain. Yung mga ganun, ano? Pero ano kaya talaga yung pinag-uusapan dyan? Pag-uusapan natin yon. Itong background natin ay dahil Corinthians yung pinag-uusapan natin. Ano yan kanal yan sa Corinth. Diyan nadadaan yung mga ibang mga barko. Shortcut yan. So, yung mga pinag-uusapan natin last time, Thessalonians, yung background natin ay Thessaloniki. So, maganda yung natututo ka na, meron ka pang gusto mong pumunta dyan someday, sama niyo ako, ha? Okay? So, tourist destination kasi yan sa kanila. Okay, himay-himayin natin yung verse natin. Umpisahan natin ng verse 57. Alam ko naman, katulad mo at saka ng katabi mo, willing tayong matuto ngayong umagang to. Amen? Dahil may message sa atin ng Lord. Okay, so basahin natin, himay-himayin natin. But thanks be to God. Kanino daw? To God, who gave us victory through our Lord Jesus Christ. So medyo linyahan nga natin. Ano binigay ni Jesus Christ? Victory. Kanino nang galing? True. Sabi doon, true, kanino? Through our Lord Jesus Christ. Pag bagbabasahin niyo yung verse, magpapasalamat ka sa Lord kasi meron kang victory.
Sino dito may victory? Magpapasalamat ka sa Lord kasi sabi doon, nagkaroon ka ng victory kanino? Through Jesus Christ. But, bago yung word na Jesus Christ, mayroon pang word na isa. Ano sabi? Lord. Alam niyo ba ibig sabihin ng Lord? Sino dito umupa na ng apartment? Totoo. Ano, di ba sa apartment mayroong landlord na pag hindi ka nakabayad, lagi kang dadalawin. Di ba? Bakit siya tinawag na landlord? Siya yung owner. Ngayon, bakit sinabi ni Paul na yung victory natin ay kay Jesus, pero siningit niya, kailangan may relationship? Okay? Hindi pwedeng mangyari yung victory ng buhay natin through kay Jesus nang walang relationship. Ano yung relationship doon? Yung Lord. Because Lord itself is not a proper noun. It is ownership. Ang ibig sabihin ng Lord ay, this person has power over you. May kapangyarihan yung tao na to sa'yo. Yung apartment na inuupahan mo, kahit buwan-buwan nagbabayad ka, kahit ano gawin mo dun sa bahay na yon, hindi sa'yo yon. Amen? So, sa Lord, kay Jesus Christ, kapag tinanggap mo siya, yes, niligtas ka niya, but you have to realize, tinatanggap mo siya bilang Lord and Savior. Madalas doon tayo nakatingin sa Savior part. That's okay. Pero ang God is both Savior and ibig sabihin, pag siya yung Lord, He has the power over us. He has the authority over us. Tama? So, sinong masusunod? Si Lord pa ba? Si tayo ba o si Lord na? So, kaya tayo nagkakaroon ng tagumpay is because may relasyon tayo kay Jesus Christ bilang Lord. Kaya tayo may victory kasi siya yung may victory na pag-aarihin niya kasi tayo dahil kung ano meron siya, ibinibigay niya sa atin. Hindi sa atin yun. Ano mang meron ka ngayon na pagpapala, ano mang meron ka ngayong kalakasan, ano mang meron tayong tinatamasa sa oras na ito, that victory is through Jesus Christ, our Lord. Nagigets natin? Yun yung sinasabi, kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, bagalan nyo. Sabi mo sa katabi mo, bagalan mo kasi. Huwag ka lagi nagmamadali. Sabi mo, ayan. Kasi pag binagalan natin, hinimay-himay natin, doon natin naiintindihan yung sinasabi talaga ng word. So, nagpapasalamat ako ngayon dahil may tagumpay ako through Jesus Christ, my Lord. That's the relationship. So, yun pa lang yun. Intro pa lang yan eh. Now, eto pa, pag nagbabasa tayo ng Bible, turo natin to sa mga leaders tsaka sa estudyante ng mga School of Leaders 1 eh. Pag nagbabasa ka ng Bible, be attentive pag may nakita kang word na but. Bakit? Pag may but, ano po ba pasubali? Hindi ko na, Tagalog. Parang minsan mas madali pa intindi English. Ano? May kailangang ipaunawa. So pag sinabing but, thanks. Okay na. Ang ganda na nung paliwanagan natin. Ano? Thanks be to God who give us victory through our Lord Jesus. Pero inumpisahan pala yung verse na mayroong word na but. Ibig sabihin, yung mga verses or chapter before that but, importanteng basahin. Importanteng maintindihan. Tama, yung mga ngunit, sapagkat, yung mga ganon. Di ba pag nag-experiment tayo sa science nung araw, nung nag-aaral tayo, I therefore conclude. Pag sinabing I therefore conclude, dulo yun. May ipinaliwanag dun sa top. Yun ngayon ang i-discover natin. Bakit tayo magpapasalamat sa Lord? Bakit tayo may tagumpay? Bakit tayo ay may Lord? Kasi mayroong but. Okay? Ready na? I-shelves nyo lang ng konti yan. Sundan natin. So, basahin ulit natin. Therefore, my beloved brothers, be steadfast. Ano doon? Steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Tingnan natin, ano hina-highlight ni Paul dito? Kailangan ang mga Kristiyano steadfast. Kailangan ang mga Kristiyano immovable. Kailangan ang mga Kristiyano abounding in the work of the Lord. Di ba pinag-uusapan natin dito how to be productive? That's our series. How to be fruitful. Ang sabi doon, para maging fruitful tayo, maging steadfast tayo, maging immovable tayo, maging abounding in the work tayo. So, ang ibig sabihin ng steadfast, rooted, naguugat ka. So, wala kayong itatanim na halaman na every other day nililipat nyo. Ano mangyayari doon? Mamamatay.
Okay, so ang halaman, pag itinanim, hayaan mo na doon mo na alaga, doon mo na i-cultivate, doon siya tutubo. Okay, amen? Okay, so ang ibig sabihin naman ng immovable, naka-anchored ka. Alam niyo ba yung ship, pag hihinto na, lalagyan ng anchor sa baba? Hindi yung gatas yun na. Pero yung gatas, yun yata logo nun. Ano? So pag sinabing anchored, you are nag-dock ka, ibababa na yung anchor para hindi na siya gumalaw. Because that's being rooted, and that is being steadfast, and that is being anchored, at yung pagiging immovable natin. Okay, so may naglalaro sa likod natin. So anong kasunod? Ano yung kasunod ko? So, and then, doon palang mangyayari that we are, charan! Yan, sige, pagbibigyan ko kayo, Sunday naman eh. Ano nangyayari sa akin? Hindi, ito lang yan. So, alam niyo po sa mga nasa online, live po talaga kami. So, hindi po to scripted. Ayan. Okay na? Tchum. Ay, bakit iba topic? Di ba? Akala nung nasa online, last week yan ah. Okay. Ayan. Hindi ko po kasi kino-close eh. Okay. So, pag sinabing steadfast, rooted, hindi galaw ng galaw. Naka-fix. Pag sinabing immovable, anchored para hindi gumalaw. Okay? So, pag ginawa mo yon, pag steadfast ka, hindi ka galaw ng galaw at naka-fix ka, and then you abound in work, doon pala connected yung your labor is not in vain. Kasi yung trabaho natin na ginagawa natin for the Lord definitely will have result pag tayo ay steadfast, immovable, always abounding. Pero, bakit pero? Inumpisahan na naman yung verse, therefore. So yung previous verse, mayroong but. Tapos nag-explain ulit siya. Tapos pagka-explain ni Paul, may therefore na naman. Ine-emphasize dito ni Paul, pag nakakita ka ng but, anak, sa sulat ko, tsaka therefore, basahin mo yung nasa taas ha. Ganon yun. Pag nag-aaral tayo ng Bible, nakita mo, uy, galing sabi ng Bible, yung labor ko daw is not in vain. Pero hindi lang pala yun yung mensahe. Para maintindihan pala natin yung sinasabi ng verse, basahin natin nasa itaas. Ngayon, nung binasa mo yung itaas, may therefore. Ang sabi ni pastor, pag may therefore, basahin mo ulit yung nasa taas. Nung binasa mo yung itaas, ano nabasa mo? May victory kay Jesus Christ. Kaya lang, inumpisahan na naman ng but. Ibig sabihin, basahin mo na naman yung nasa taas. At ngayon, pupunta tayo sa pinakataas para makita natin ano ba talaga yung pinag-uusapan nating tagumpay. Gusto niyo bang matutunan yon? Amen? So, natutuwa ako taga sa Risen Christ. Talagang gustong-gustong matuto ng Word ng God. Okay, we will talk about almost the entire 1 Corinthians 15. We need to go up so that maintindihan natin ano ba yung victorious, ano ba yung steadfast, ano ba yung immovable, ano ba yung abounding in the work. Eto, basahin natin. Paano ba ako magiging steadfast, immovable, and all that? Sabi nung verse 1, now, I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you receive. Sino dito naka-receive ng gospel? Amen? Lahat tayo naka-receive ng gospel, no? Now, and then, in which you stand. So, nag-i-stand ka sa gospel na na-receive mo dahil may nag-preach sa'yo. And by which you are being saved. If you hold fast to the word I preach to you, unless you believe in vain. Pag binasa niyo po yung buong chapter 15, marami kayong mababasang in vain na word. Okay? Isa rin po yung tinuturo natin pag nag-aaral ka ng Bible, tingnan mo yung mga word na paulit-ulit na sinasabi because it has a message. Okay? Now, highlight tayo natin. So, ang sabi doon, ito yung proseso nung kung paano mo na-receive yung gospel eh. Or hindi mo pa nare-receive yung gospel sa buhay mo, this is the time that the gospel is being preached to you right now. Kung first time mo nakinig ka ng online, first time mo dumating dito, let me tell you, at one point or so many points in our lives, maririnig mo ang gospel. At hindi aksidente na nakaupo ka ngayon sa lugar na ito at pinapakinggan mo itong mensahe na ito because right now, the gospel is being preached to you. Okay? So, lahat ng tao makaka-receive ng gospel in their life. Pastor, paano yung mga nasa tribu? Wala namang internet doon, wala namang radyo, wala namang TV. Paano sila nakaka-receive ng gospel?
Alam niyo po ba ang sabi sa Bible, the heaven declares the glory and the wonder of the Lord. Every day, kahit wala kang hawak na Bible, hindi mo hawak yung Bible mo. Ang sabi ng Bible itself, the stars and the universe, the creation, it declares the glory of the Lord. They are the preachers that preach to us every day that there is a God. Our conscience is telling us that there is a moral reference ng buhay. Bakit? Kahit saan ka magpunta ng tribo, bawal pumatay. Bakit? Bakit sa iba hindi allowed yun? O bakit sa iba ba allowed yun? Hindi. Kahit saan bansa, bawal magnakaw, bawal pumatay, bawal kumuha ng hindi sa'yo. Those are the rules na nakagisna na natin. Sino nag-set ng mga moral standards na yon? There's got to be a designer for everything. Every day ng buhay natin, nakikinig ka man ng preacher or not, the world is declaring the gospel as we speak. Amen? So the gospel is being preached to us. Kaya nga tayo nandito, may nag-preach sa atin ng gospel. Pero yung gospel na yun na pag-usapan natin last week, ni-receive mo, tsaka in-accept mo. Nasusundan, magkakarugtong yung topic natin. Pero ito yung gospel din na nag-save sa atin. Amen? Taas ang kamay ng mga save. Taas ng kamay na hindi sigurado, dali, puputahin ko kayo sa likod, pagpe-pray kayo ni Lawrence. Ngayon, ito yung gospel na na-receive natin. And for some reason, nagbigay ng reminder si Paul, ang sabi ni Paul, if you hold fast to the word. Alam niyo po ibig sabihin ng hold fast? The first word na sasabihin ko po sa inyo is, number 1, na topic natin in 1 Corinthians 15, how to be victorious, how to be steadfast, how to be immovable, how to abound in work, is number 1, you have to hold fast to the word. Okay? Bakit? Alam niyo po kung saan kinuha yung word na hold fast? Yung hold fast po ay kinuha sa terminology po ito ng mga naglalayag, ng mga nasa barko, ng mga seaman, ng mga bangka, ganyan. Ang ibig sabihin po ng hold fast, merong alon, merong hangin, kumapit ka, mahigpit. Kasi pag hindi ka kumapit, malalaglag ka, titilapon ka, makakabitaw ka, malulunod ka, mawawala ka sa ship. You know what? We are living right now in the days na kailangan mong kumapit doon sa pinapaniwalaan mo. Because maraming hangin. Nahahanginan yung belief mo. Sasabihin nila, hindi totoo yan. Yung iniisip mo na akala mo, ito yung salvation, ito yung God na pinaniniwalaan ko, hahanginan yan. There will be storms of lies. There will be storms of deceptions. There will be storms of things. Bukod sa difficulties in life, meron tayong mga problem, meron tayong mga storms ng mga difficulties in life. Pero hindi lang pala yun ang magtatangkang maglubog ng ship na sinasakyan mo ngayon. One of that is mga lies ng mundo. Sasabihin nila, yung pinapaniwalaan mo, parang lumilinga yung iba, umuulan daw. First time nyo pong nakarinig ng ulan. Hold fast. Kapit lang, di tayo lulubog. Ayan. So, pag sinabing hold fast, nagwa-warning kasi si Paul. Alam niyo ba nung time na yun, bakit sinabi ni Paul na hold fast? Maraming nagsasabi nung time na to, nung 1 Corinthians 15, sabi nila, yung resurrection daw, hindi totoong nangyari. Hindi daw totoong nag-resurrect si Jesus after 3 days. Kaya ang sabi ni Paul, kumapit kayo. Maraming magsasabi sa inyo, hindi totoong Diyos si Jesus. Maraming magsasabi sa inyo, hindi nag-resurrect si Jesus. Maraming magsasabi sa inyo, hindi Diyos si Jesus. Hold fast. Nakakapit ba kayo? Na kahit anong marinig natin, because alam natin yung tama. Wait. Hindi yan yung tinuro sa amin. Wait. Hindi yan yung pinag-aralan namin. And I'm holding fast to what I have learned because nag-process ako, nag-aral ako. Hindi naman ako theologian, but I know what I'm talking about. I know the gospel na na-receive ko, kaya kakapitan ko yung na-receive ko. Hold fast, mga kapatid. Kapitan mo ngayon katabi mo, sabihin mo, kapit lang. Walang bibitaw. Hold fast. Di ba? Grip tight. Kaya nga sabi ng Bible, huwag mo pangarapin maging teacher.
Kaya alam niyo po kami pag nagtuturo, para kami tumatawid sa alambre. We are so careful na magkamali. At kung magkamali, dapat humingi ng tawad at dapat itama yung maling nasabi. Dahil napakahirap maging pastor. Pag-pray niyo po ang mga pastor, napakahirap po maging teacher. Dahil pag yung leader ang nagkamali, tanga yung madaming tao. Amen? Kaya ito po yung season natin sa Risen Christ. Naghihimay-himay tayo ng word. Bukod sa masayang malalim na worship, ang kailangan din natin pag-aralan ng mabuti. Ano sinasabi ng word ng God? So ano sabi ni Paul? Hold fast to what? Hold fast to the word. Yung sinasabi ng scripture, panghawakan mo lahat yan. Because merong mga magsasabi na hindi totoo yan. Hawakan mo lang, panghawakan mo lang. Amen? So, hang on. Hold on. Maraming storm na darating. At yung mga season natin, kung nararamdaman nyo yung season natin, ito yung season na maraming mga people na nagpipreach about God. Marami sa kanila nawawala na sa limelight, nawawala na sa eksena, at maraming mga lumulutang na mali na yung mga tinuturo. Ang sabi ng Bible, kumapit ka. Amen. Marami nagsasabi, nabalitaan nyo na siguro nung nakaraan, si Yahweh daw ay not God. Kasi pag ang preacher ay nagsabi ng ganito, maybe, siguro, baka, alam nyo ang truth, ang classification ng truth, walang baka, walang maybe, walang siguro. Pag yung pastor nagsimula sa siguro, sa maybe, I think, delikado na tayo doon. Why? Ang truth is absolute. Ang truth is absolute. Yung nakasulat doon, yun ang truth. Amen? Na tinutwist na yung kwento ni Adam and Eve, na meron ng conclusion, no. Walang siguro sa Bible. Yes, may iba't ibang paraan ng pagsusulat ng Bible. Mag-process po tayo. Tinuturo po yun sa Soul 1, sa School of Leaders 1. May iba't ibang paraan kung paano nasulat ang Bible. Pero, nasulat siya in harmony with one another. So, I won't focus so much on those things, but binibigyan ko lang po kayo ng encouragement na yung narinig natin sa Risen Christ, yung narinig natin sa mga refutable na anak ng Diyos na nagtuturo ng gospel, panghawakan po natin yon. At pag may narinig tayong iba, huwag kang ma-shaken. Kasi alam mo yung pinangahawakan mo. Wait, di ba Katrina, ang minamaster nyo sa bangko, pag hawak ng totoong pera, hindi nung fake eh. So alam mo, pag yung hinawakan mo, fake o hindi eh. Bakit? Sanay ka kasi ng totoo. Pag sanay ka sa totoo, nakarinig ka ng mali, alam mo agad. Bukod sa may lumalaban sa utak mo, may lumalaban sa espiritu mo. So dalawa nagko-confirm sa'yo, teka, may bangga sa utak ko yan ha. Hindi yan ang natutunan ko. Teka, bumabangga sa spirit ko yan ha. Hindi yan ang prompting ng Holy Spirit. Hold fast. Amen? So para hindi tayo ma-deceive, kailangan mahalin mo ang sinasabi ng Word ng God. Every day, pag-aralan natin, basahin natin, we will learn a lot. Huwag kang mag-aral ng Bible every Sunday, umasa kay pastor. Yes, ginagamit kami ng Lord to share to you the gospel. Pero every day mag-aral tayo. Amen. Hindi naman lahat ng problema na, teka, tanong ko muna kay pastor. Ay, teka, meron ako, teka, tanong ko muna kay pastor. Hindi lahat ganun eh. Pero pwede nyo naman kaming tawagan. Pero mag-aral tayo araw-araw sa ating mga personal devotion and prayer. Amen? Because ang totoong born again, pag pinanganak kang muli, ang hahanapin mo ng pagkain, yung pagkain na para sa'yo na. Di ba ang baby, pag pinanganak, automatic, ano hinahanap? Gatas. May nagturo ba sa kanyang hanapin yon? Wala naman eh. Instinct yun eh. Kasi bago panganak, kailangan makasurvive, kailangan kumain. Dapat sa Kristiyano rin, ang instinct natin, na dahil nasa atin ang Holy Spirit, pag nagugutom ka na, alam mong hanapin yung totoong pagkain para sa'yo. Ano ba pagkain ng mga Kristiyano? Word ng God. So automatic, pag nagugulumihanan ka na, di mo na maintindihan yung nangyayari, hanapin mo na salita ng Diyos. Amen? Ang tunay na Kristiyano, salita ng Diyos ang binabasa. Sa salita ng Diyos umaasa. Kapag hindi na nakakapagbasa, nababalisa. Amen? Yan ba yung katabi mo? Nababalisa. Baka nababalisa, hindi nagbasa kanina. Yan, joke lang. Kapag inuna mo ang word, handa ka sa world. Yes. Inuna mo word eh.
Pag inuna mo ang world, wala kang word. Nako, magulo ang world. Okay? Ano pa? Kapag naririnig ay iba, sa salita ng Diyos ay bumalik ka upang ikaw ay hindi na maligaw pa. Amen. Gets? So, yun ang unang sinasabi ni Paul. Pangawakan mo. Hold fast. Hindi yung hold fast na ano lang, nakaganon ka lang. Nakaganon ka lang, no? Hindi ganon. Hold fast. Grip tight. Kumapit ka as if your life depends on it. Dahil pag hindi ka kumapit ng mahigpit, tigok, teki ka. Okay? So, sundan natin. 1 Corinthians 15:3-4. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sin in accordance with the Scripture, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scripture. Alam niyo kung paano magpaliwanag si Paul? Kahit ang tali-talino niyang tao, paano siya magsalita? Parang si Jesus. It is written. Ano sabi ni Paul? In accordance with the Scripture. Tapos nagpaliwanag ulit siya. Ano sabi niya ulit? In accordance with the Scripture. Pag ang nagpipreach sa atin, ang dami ng dinaldal, wala pang sinasabi about the Bible, huwag nyo nang pakinggan. Motivational speaker lang siguro yun. Why? Because ang godly teacher will always go back to the Scripture. Amen. Si Lord nga, Jesus na eh. Ano pa sabi? It is written. Pwede naman sabihin, ay ako to, Diyos na ako na lang, basta ako nagsabi niyan. Hindi. Lagi niya sinasabi, it is written. Bakit? Siya kasi ay word. Saan siya magre-refer? Sa word. Alam niyo ba si Jesus ay ang word? So, ang sabi ni Paul, pinanindigan niya, si Jesus lang, si Christ ang namatay para sa kasalanan natin. Naniniwala ba kayo doon? Walang iba, di ba? Ang only person na namatay para sa kasalanan natin is Jesus. No one else. Wala nang iba. Amen? Panghawakan natin yan. Paniwalaan na. Let's hold fast to that. Kasi ang sabi ni Paul, in accordance with the Scriptures. Sabi, ano pa? Hindi lang siya namatay. Siya ay nilibing. That He was buried. And that He was raised on the third day. Kompleto yun. Hindi lang namatay si Jesus Christ para sa'yo, mga kapatid. Si Jesus din ay nalibing at nabuhay para sa atin. Kasi ang central message ni Paul is this: kung hindi nag-resurrect si Jesus Christ, walang kwenta ang paniniwala natin. At kung walang kwenta ang paniniwala natin, lahat ng gawin mo in vain. Yun ang ibig sabihin ng your labor is not in vain. Kapag mali ang belief mo, saan naka-anchored yung trabaho mo? Kapag mali ang resurrection, hindi nangyari, lahat ng belief mo, lahat ng faith mo, buwa lahat. Kaya ang central message ng 1 Corinthians 15, namatay si Jesus at nag-resurrect para sa atin. Do you believe that? Huwag kayong magtaka. Next week, ang sasabihin naman nila, hindi totoong Diyos si Jesus at hindi siya totoong nag-resurrect. At huwag na kayong magulat dahil ito ngayon sinasabi na natin at napapag-aralan na natin. Sinasabi ni Paul, He was buried, He was raised on the third day. Again, saan galing? In accordance with the Scripture. Walang ang ibang reference, hindi revelation ng kung sino man, it's just the Word of God. Truth matters. Sabihin nyo nga, truth matters. Scripture matters. Yan ang source natin sa ating Christian life. Nung pinapakinggan ko yung mga nagpipreach ng mga kamalian, ang sabi nila, maybe, siguro, I think, doon pa lang, tapos na usapan. I don't want to listen to you anymore. Because ang truth, laging absolute. Walang siguro, walang ganun eh. Amen? And that He appeared to Cephas, that is, sino si Cephas? Si Peter. And to the 12, then He appeared to more than 500. Ito, ang kagandahan sa faith ng God, it is spiritual, pero it is also factual. Sinabi ng God na nag-resurrect siya, pero nagpakita siya ng evidence. Ang sabi dito, He appeared to Peter. Nag-resurrect si Jesus. Amen! Di ba, nag-amen ka? Pero eto, sabi ni Paul, may ebidensya ako. Nagpakita siya kay Peter. Nagpakita siya dun sa 12. Nagpakita dun siya sa 500. Sabi doon, at one time, lahat yun nagpakita siya. And mga people ay nag-document na nabuhay at nag-resurrect si Jesus. Amen? So, bakit importante to?
Ito pa, sabi niya, bago ko ituloy, na-shaken ba kayo ng mga nakakarang araw? Hindi naman. Yung iba, pastor, hindi ko nga po alam yung sinasabi niyo eh. parang yung sagot ko sa mentor ko nung nagsabi sa amin ng mga tungkol doon eh. Ano ba pinagsasabi ng mentor ko? Research ko patuloy, hindi ako masyadong updated. Okay? So maraming nangyayari sa paligid natin, hindi lang ngayon. Actually, nag-uusap nga kami ng wife ko nung mga nakakaraang linggo pa, nakakaraang buwan pa. Ang dami nangyayari sa Christian space, sa world space, ang dami nangyayari. Ang tanong ngayon, do you still believe? Do you believe? Naniniwala kayo? O siguro ang mas better question is, do you still believe? No. Kasi maraming bumabakbak ng pananampalataya natin. Do you still believe? Amen. Eto, ba't sinabi ni Paul to? Then he appeared to James. Yung 12. Okay, 12. Tapos sabi niya, then he appeared to James. Sino ba si James? Kapatid ni Jesus. Si Jesus may kapatid. Kasi may anak na iba si Mary. Okay? So, si James, binanggit niya, bakit kaya? Gusto niyo malaman sagot? Sabi doon sa huli, also to me. Binanggitin niya sarili niya. Well, wag na natin pag-usapan si Paul kasi alam niyo, napakakunat na tao ni Paul para masabihan ng gospel. Kaya ang kailangan mag-share sa kanya mismo si Jesus eh. So, lupit, di ba? Hindi ka ma-sharean, ha? Sige, ako mag-share sa'yo. So, ayun. Kaya huwag kayo masyadong makulit. Mabubulag kayo. Yun yung kasi nangyari kay Paul. No? Bakit importante binanggit pa niya si James? Sabi niya, nag-appear sa disciples, nag-appear sa ganitong mga tao, sa 500. Pero bakit pinangalanan si James? Anong may kinalaman ni James sa belief? Alam niyo kung bakit? Sagutin na ba natin? Alam niyo ba si James, kahit lumaki sila sa isang tahanan ni Jesus, si James at ang kanyang mga kapatid, hindi naniniwalang si Jesus ay Messiah. Kaya totoo pala na kahit nasa church ka lagi, pero wala kang relasyon sa Diyos, never kang maniniwala, never kang mananampalataya, never kang aasa ng blessing sa Panginoon. Bakit? It takes a relationship and belief para maniwala ka that Jesus is God. Imagine, kumakain kayo sabay, namamasyal kayo ng sabay, natutulog kayo ng sabay, gumigising kayo sa isang tahanan, and yet, yung kanyang mga kapatid, hindi naniniwala na si Jesus ay Savior. Maraming nasa church, they believe, they know Jesus, but they don't believe in Jesus and they don't have faith in Jesus. Totoo? For not even his brothers believe in him. Kapatid na to ha. Di ba minsan pag nag-aaway sa barangayan, lahat kasusok lamang ka, pero kahit mali ka, yung pamilya mo, pagtatanggol ka eh. Kapamilya mo yung kadugo mo yun eh. Kahit nga magkaaway kayo niya, tapos may kalabang kayo, bati muna tayo ha. Awayin natin yun. Di ba? Magbabati kayo for a while kasi magkakaisa kayo. Pero alam niyo ba, nung time na gusto nang maglingkod ni Jesus, yung mga kapatid niya mismo, ang isa sa mga opposition ng kanyang buhay. Ano pa? Gusto niya pa evidence? Ito. And when his family heard it, nung si Jesus ay nag-gather na ng mga disciple. And when they heard it, they went out to seize him. Napaka-strong word naman. Seize him. Ano ba yung seize? Yung parang dakpin o arrestuhin o confront, ganun. Sabi doon, seize him for they were saying, he is out of his mind. Loko tong mga kapatid na to, no? Kasi naman, biglang si Jesus lumabas. Magmi-minister na, parang iniisip ko kung ako rin yung kapatid doon, baka isa rin ako sa hindi maniwala eh. They don't believe that Jesus is the Messiah. They don't believe that Jesus is God. Kaya kahit minsan laking church yan, kahit minsan anak ng pastor, sali na ako doon, until dumating yung time na magkaroon ka ng personal encounter sa Lord, doon ka lang maniniwala sa Kanya. Pero dumating yung time, sabi ni James, nung nasa Acts na, nag-resurrect na si Jesus. Powerful talaga yung resurrection ni Jesus eh. All this with one accord were devoting themselves to prayer, together with the women and Mary, the mother of Jesus, and dumating yung time, naniwala na sila because nag-resurrect
si Jesus. Namatay si Jesus, nag-resurrect, nagpakita sa kanila, naniwala na sila lahat. Because the message of the resurrection is true. Dahil kung hindi nag-resurrect si Jesus, wala tayong kapatawaran sa mga kasalanan natin. Amen? So thank you Lord dahil nag-resurrect ka. Okay, now, kaya pala si James, pag binasa mo yung Bible, yung mga sinulat ng kapatid ni Jesus tungkol sa doubt, nag-gets yun na yung mga dugtungan natin. Kaya pala si James, ang opening ng kanyang book, ang sabi niya, but let him ask in faith, with no doubting. For the one who doubt, parang ano ulit? Like a wave of the sea. Kaya ang kailangan doon, hold fast, no? That is driven and tossed by the wind. Nakikita niyo yung connection ng pinag-uusapan natin? Hindi nila directly sinasabi, but they're just talking about one thing. Sabi ni James, kapag wala kang faith sa Lord, pag may doubt ka sa Lord, ipapagpaging ka ng mga hangin sa dagat. Pag wala kang kakapitan, tatangayin ka lang. Kaya pala ganun si James. Apostle na nag-rebuke ng mga doubt. Kasi siya pala ang number 1 doubter and unbeliever pagdating sa life ni Jesus back then. Gets? Now, pero ang sabi ng 1 Corinthians 15, if in Christ we have only hope in this life only, we are of all people most to be pitied. Kawawa daw tayo kung ang pag-asa lang natin sa buhay ay dito lang. Sino dito may pag-asang binigay ng Lord? Ang sasabihin ko sa inyo, yung pag-asang na-receive nyo sa Lord, pag-asa to habang nabubuhay tayo at may pag-asa tayo kapag wala na tayo dito sa lupa. Yung pag-asang ibinigay sa atin ng Lord is hindi pag-asa na, yes, you will have eternal life pag tinanggap mo ang Panginoon. Sino dito naniniwala you have eternal life pag tinanggap mo ang Lord? Pero, hindi mo kailangang mamatay para maranasan yung pag-asa na yon. Because yung eternal life, nagsimula yun nung tinanggap mo ang Panginoon. Ibig sabihin, ngayon pa lang may pag-asa ka na, hindi pag namatay ka na. Well, in fact, namatay tayo kasama ni Jesus. Kaya nung time na yon, nagsimula na yung pag-asa sa buhay natin. Taas nga ang kamay ng mga hopeful. Na alam mo, ang God hindi pa tapos sa buhay ko. Ang God marami pang gagawin sa life ko. Marami pa akong maiintindihan, mauunawaan. Mararanasan ko pa ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Mararanasan ko pa ang kabutihan ng Diyos sa pamilya ko. Makakakilala pa ang mga kaibigan ko because the Lord is not yet finished. Lagi akong may pag-asa na may mangyayaring bago tuwing umaga. Lagi akong may pag-asa na mayroon akong matututunan sa Panginoon. Lagi akong mayroong pag-asa na kung ano man yung mga mali sa buhay ko, tutulungan ako ng Panginoon. Itama yung mga bagay na ito. Amen? Because we are hopeful. Hindi lang tayo nag-hold fast, meron tayong kinakapitan. Ang sabi ng verse, kung ang hope natin dito lang sa buhay natin, kawawa naman tayo, ang sabi ni Paul. Pero hindi yun ang kwento. Ang sabi ni Paul, since we heard of your faith in Christ Jesus and the love that you have for all the saints, because of the hope laid up for you in heaven, ang nag-laid out ng hope sa atin, galing sa langit. Hindi dito. Kasi lahat ng best dito, walang kwenta yon. Hindi yun makakarating sa langit. Kaya ang ginawa ng Lord, siya mismo nag-download from heaven na binigyan ka ng pag-asa coming from God. Because of the hope laid up for you in heaven, of this you have heard before in the word of the truth and the gospel. So yung gospel pala, pag totoo mong naintindihan, maniniwala ka sa resurrected power ng God, meron kang pag-asa araw-araw sa buhay. Amen. Hopeful. Lord, hindi ko alam yung ano mangyayari tomorrow or next week. Pero Lord, my hope is in you. My life is in you. My faith is in you. I am anchored in you. I will not be shaken. I am immovable. I will hold fast because I am steadfast. Amen? Ang sabi pa dito, may the God of hope in Roma, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Laging makikita natin, pag may belief, may hope So that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. So the next point that sinasabi ko sa inyo, hope in Christ. Ang ating pag-asa ay nakikristo lamang. It's not in our resources. It's not in our investment. Ang pag-asa natin is in Christ. Bakit? Kasi lahat ng sinabi ni Christ, ginawa niya. He died, He was buried, He resurrected for us. Now, ang sabi ni Paul, and if Christ has not been raised, then our preaching is in vain.
our faith is in vain, our belief is in vain, our hope is in vain, our labor is in vain. Do you now get the context of the book? If Christ has not been raised, kung hindi nabuhay si Jesus, walang kwenta lahat ng magagandang sinabi niya. Pero dahil nabuhay si Jesus, na-validate niya lahat ng promise niya, na-validate niya lahat ng ginawa niya. Amen? But in fact, sabihin nyo nga, in fact, ang Bible hindi lang puro faith, ang Bible meron ding fact. Sabi ni Paul, but in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Siya yung first fruit. Tayo yung mga nakadikit doon sa fruit na yon. Kaya part na tayo ng first fruit. In fact and in faith, nangyayari, nag-resurrect si Jesus. Kaya, yung pag-asa mo ay naka-anchor sa Diyos na buhay. Kaya, may meaning pag sinabing Diyos na buhay, alam mo, yung Diyos na yon, namatay, muling nabuhay, at hanggang ngayon, buhay, dahil buhay ito sa buhay ko. Amen? Huwag kang mawawala ng pag-asa. Ang sabi ng Bible, for as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. Ang sabi ng Bible in Revelation, ito yung nagpapabasag sa mga teaching nila na hindi totoo daw Diyos and Diyos. Sabi ng God dito, I am the first and the last. Sino yon? The Father. Pero ang sabi niya, fear not. Si Jesus to eh. I am the first and the last. Sinabi niya din to sa sarili niya. And the living one. Sabi nila, hindi, si Father yan. Kailan namatay si Father? Kailan namatay ang Father sa Bible? Sino lang ang namatay? Si Jesus. Pero ang sabi niya sa sarili niya, I am the first and the last. Because Jesus is God. Jesus is Yahweh. Dinideclare ko na sa inyo yan ha. And the living one, sabi niya, I died, and behold, I am alive forevermore. Our faith is anchored on the living God. Buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos, nasusulat, nangyari, nararamdaman. Nandito, nandito. At pag wala na to, nandun pa rin. Amen? Because He is alive forevermore. Hindi lang yun. Yung keys of death and hell, nasa Kanya din. Sa Kanya na yun. Huwag mo nang hingin. Kasi hindi naman tayo para doon. Amen? Hallelujah. So, magkarugtong yung 2 and 3. Hope and alive in Christ. Okay? So, hold fast to the word. That's number 1. Hope in Christ. That's number 2. And alive in Christ. That's number 3. 4 lang naman to. Kaya ang mga Kristiyano, ito yung katabi mo ngayon eh. Yayanigin pero hindi mo titinag dahil kay Kristo ay panatag. Ano man yung nangyayaring shaking sa paligid natin, nayayanig ka, nararamdaman mo. Hindi ko sinasabing hindi mo nararamdaman. Hindi ko sinasabing hindi mo naririnig. Naririnig mo, nararamdaman mo pero hindi ka natitinag. Bakit? You're holding fast dahil kay Kristo panatag ka. Amen? Sa Diyos ang pag-asa, kay Jesus magtiwala, sa mundo man ay mawala, matatagpuan sa piling niya. Kay Lord lang ang pag-asa natin. Kay Lord lang ang trust natin. Mawala man yung pinangahawakan natin sa mundo, dapat naman talaga bitawan na natin. Lahat ng yun matatagpuan natin sa piling ni Jesus. Amen? Sabi ni Paul, what do I gain if humanly speaking, I fought with beasts at Ephesus? If the dead are not raised, let us eat and drink for tomorrow we die. Sabi ni Paul, kung hindi nag-resurrect si Jesus, YOLO na lang tayo lahat. Di ba yun yung context nun eh. Sabi ni Paul, sige, gano'n na lang gawin natin. Kung hindi naman totoong nag-resurrect si Jesus, YOLO na lang tayo. Kasi mag-inuman na lang tayo, magkainan na lang tayo, mag-enjoy na lang tayo, mamamatay din naman tayo lahat eh. YOLO. Alam niyo ba yung YOLO? Hindi niyo talaga alam, pambira naman. Tatawa-tawa kayo, hindi niyo naman pala alam. Ito pong YOLO ay kasabihan ng mga tao na wala nang pakialam sa bukas. You only live once. YOLO. You only live once. Okay? Gets na? Alam na? Ayan. Kaya parang tagal ng loading kanina, gumaganon-ganon, no? Kala ko eh. So, kaya ang sabi ng mga YOLO, yung mga mahilig sa YOLO, ito yung mga tatalon sa bundok, yung mga ginagaya lahat ng ginagawa ni Tom Cruise sa Mission Impossible, mag-i-skateboard sa gilid ng bangin, magbibisikleta, pag naliko ng konti, patay na. Kasi sabi nila, YOLO! Di ba? Tikman natin lahat, gawin natin lahat, kainin natin lahat. Kasi YOLO.
Hindi, sabi ni Paul, hindi ganun eh. So, nag-resurrect naman talaga si Jesus eh. So, we have to be careful with our lives because yung life na to, precious to sa mata ng Panginoon. It is bought with the life of Jesus. Okay, so bawal na YOLO ha. So, ito, lastly. So, it is with the resurrection of the dead. What is sown is perishable. What is raised is imperishable. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. Let me tell you mga kapatid, nung nire-resurrect tayo ni Jesus, bakit kailangan nating maintindihan na nabuhay si Jesus? Dahil gusto ko niyong maintindihan, nung nag-resurrect si Jesus, kasama ka doon. Nasa Bible yun. Hindi maybe yun. Hindi siguro yun. Nakasulat sa Bible nung namatay siya. Pag tinanggap mo si Jesus, yung pagkamatay niya, kasama ka. Pag tinanggap mo si Jesus, yung pag-resurrect niya, kasama ka. Pero, napakalalim ng mensahe ni Jesus sa resurrection niya. Ang sabi niya, sabi ni Paul, yung dating perishable, yung dating dishonor, yung dating weakness, ito yung buhay natin dati, di ba? Punong-puno na, perishable, mamamatay tayo lahat. Kaya YOLO, wala tayong eternity, magpe-perish tayo lahat, matatapos lahat ng sinimulan natin, puno na tayo ng dishonor, puno ng kahihiyan yung buhay natin. Puno tayo ng kahinaan, amen? Kaya ang sabi ni Paul, what is sown in perishable, what is sown in dishonor, what is sown in weakness. Darating pala yung time, ang sabi ni Paul, kapag na-realize mo yung resurrection ni Jesus Christ, what is sown in perishable, you will become imperishable. Ibig sabihin, sabi ng Lord, pag meron kang Diyos, meron kang eternity. Hindi ka magpe-perish. For God so loved the world that He gave His Son that we should not perish but have eternal life. Ang pangako ng God, you will have eternity in you. And that starts now nung tinanggap mo ang Panginoon. Dati, ang meron ka, dishonor. Ngayon, meron ka ng glory. Dati, wala kang award. Ngayon, binibigyan ka na ng recognition ng God. Dati loser ka. Ngayon, winner ka na. Because dati, dishonor. Ang kapalit, glory. Dati, ang meron tayo, we are so powerless, we are so weak sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng temptation, sa lahat ng struggle sa buhay. Ang hina-hina natin, wala na tayong lakas sa mga bagay. Pero ang sabi ng God, nung nag-resurrect si Jesus, nung tinanggap mo si Jesus, nakasama ka doon, right now, you are imperishable, you have the glory, and you have the power. And let me tell you mga kapatid, ang meron ka ngayon, you are raised in power, and you are raised in glory. Hindi ka lang pinatawad. Nung bumangon ka kasama ni Jesus, you are raised in power. You are raised in glory. Kaya yung mga mahihirap na ma-overcome, you will overcome. Yung mga bagay na hindi mo kaya, makakayanan mo na because you are raised in power, and you are raised in glory of God. Amen. Hindi simple ang tinanggap mo, kapatid. Hindi simple ang resurrection ni Jesus. Dahil nag-resurrect siya, may buhay ka ngayon. Pero hindi basta-basta buhay. Buhay na tagumpay. Buhay na malakas. Buhay na alam ang purpose. Buhay na may passion. At buhay na may glory. Siguro nabalitaan niyo itong nangyari nung nakaraang araw. CrowdStrike. Alam niyo ba yan? So, sa mga hindi nakakaintindi ng trabaho ko, ngayon naintindihan niyo na. Yun. So, ang trabaho namin, hindi nyo kami maramdaman. Pag naramdaman nyo kami, pumalpak kami. So, ang trabaho ni CrowdStrike, hindi nyo siya maramdaman na pinoprotect ka niya. Pero pag naramdaman mo sila, pumalpak sila. So, ano nangyari nung nakakarang araw? Pumalpak sila. Ang nangyari is this. Ito si Microsoft, ito ako, nagpo-protect ako ng mga system. Nag-deploy ako ng update. Hindi namin masyadong tinest. Kasi ang trabaho namin, magte-test kami. Halimbawa, may malaking patch na gagawin. Malaking update. Gagawin namin, halimbawa, yung update na gagawin ko ay buong Bulacan. Ang gagawin ko, itetest ko lang yun sa Barangay Kaingin. Sa Malolos. Tapos, dahil buong Bulacan yun, magte-test din ako sa Plaridel, sa Bagna. Kukuha ko ng tigi-tigi sa barangay. Itetest ko sila isa-isa doon. Pag nag-work silang lahat, tsaka ko sila itetest sa isang buong barangay. Tapos pag gumana siya sa buong barangay, itetest ko na sa buong Bulacan. Tsaka ko palang gagawin yung update. Ganon yung proseso ng update. Gets natin? Anong ginawa nila? Gawin na natin.
O, ginawa na nila, sabog. 16 billion lang naman ang nalulugi. So far, $16 billion ang nawawala sa CrowdStrike ngayon at sa Microsoft. Dahil sa ginawa nilang update, maraming canceled flights, maraming bangko ang hindi makapag-operate. Alam niyo yung mga sa US, yung mga store na wala ng yung cashier, maraming store ngayon sa US, walang cashier. Bimili ka, tap ka lang ng tap doon, tapos tap mo yung card mo, uwi ka na. Huwag ka magnanakaw doon, tutunog yun. So, kasi cashless na nga sila. So, lahat, wala na ring tao, ganyan-ganyan. So, down lahat yun. Nag-down ng airport, nag-down ng mga kiosk, kung ano-ano, nag-down yung iba't ibang bank. Yung site namin sa Japan, nag-down yun dahil sa CrowdStrike. Ano sinasabi natin dito? Nag-send sila ng fix, and their intention to fix something backfired. May ganda naman yung intention to fix. Kaya lang, instead na ma-fix, lalong nasira yung system. Nung araw po kasi may mga server yan. Diyan nakalagay yung mga fix, diyan dinideploy yan. Alam niyo po kung paano ma-fix? Kailangang i-manual reboot yung mga computer. Alam niyo ba kung ilan ng computer sa airport? Alam niyo ba kung ilan ng computer sa mga network? Hundreds and thousands. Wala nang mga keyboard yon kasi remotely connected na lang yun sa server. Kailangan i-manually reboot isa-isa yun. O, di ba? Kakabitan mo lahat ng keyboard natin ngayon. Kung libo-libo yun, ganun katagal yung kaya sabi, it will take several days. So their intention to fix something ended up destroying something. Kasi ang technology po natin ngayon, lahat nasa cloud. Alam niyo ba yung cloud? Alam niyo lang kasi Cloud9. Ngayon po, wala na tayong mga physical server, halos. Pero meron pa konti. Wala na tayong physical server. Ang meron tayo, cloud server. Yung sa cloud server na yan, dyan ang gagaling lahat ng information sa kung saan-saan. Sa cellphone mo, sa computer mo, lahat yan naka-feed sa bangko. Ang Microsoft may mga cloud server na inuupahan na lang ng mga dating may server na to para mag-operate. So yung building nila ngayon, dati yung buong third floor, fourth floor nila, puro server. Tao na ngayon ang laman. Bakit? In-outsource na lang nila yung mga server duties. Bakit ko sinishare sa inyo to? Number 1, yan ang recipe sa end of the world. Lahat dapat mag-connect sa internet. Lahat. Kailangan maging dependent tayo sa lahat. Tapos tatanggalin yan. O, back to zero tayo. Tapos si Antichrist si Antichrist normally magkukontrol yan eh. Pero segue lang yon. Ito ang kwento ko sa inyo. Gustong mag-deploy ng cloud, ng fix, ng CrowdStrike. Pero nag-fail sila. Bakit? Hindi nila tinest. Babalikan ko ng konti. The sting of death is sin and the power of sin is the law. Bakit ko ito binabanggit? Dumating yung time, 2,000 years ago, sabi ng Father, we need to fix something. And from cloud, from heaven, nag-download sila ng fix. Para ma-fix. Are you getting my analogy? And that fix is Jesus. So, the situation is this. Wala tayong mapag-test. We cannot test it to just anyone. It has to be someone na spotless, blameless. Because they cannot handle the update. Walang makakapag-handle ng upgrade and fix na to. But we need this para pag may gumawa nito, we can send the fix to the entire world. And I know Jesus can handle that test and that fix. So ano ginawa ni Jesus? He lived with us. Downloaded the fix. Processed the fix. Pinaramdam sa atin yung fix. But yung nagmi-minister si Jesus, that's not the ultimate fix. The ultimate fix is to die on the cross. That is the only way. Because alam ng God, kailangang mamatay siya para mag-reboot ka. Because it cannot be fixed until you reboot. Pero kailangan i-test natin kay Jesus. Kailangan gawin natin lahat kay Jesus. Kailangan gawin lahat, i-own lahat ni Jesus. So He owned everything. He rebooted for 3 days. Are you getting the story? He rebooted for 3 days. And after 3 days,
System came up. Done. Finish. Fix. And all you have to do to be saved, to have that fix, is to connect to His network. You must accept. Alam mo, naniniwala ka na may fix si Jesus. Pero in order for you to have the fix, you have to connect with Jesus. How you will connect to Jesus? You have to accept Him. Nagko-connect siya sa'yo ngayon. I have the fix for your problem. I have the fix because you will perish. I have the fix for that. You're full of shame. I have the fix for that. You are so weak. I have the fix for that. Ang sabi ng Lord, will you plug in right now? Will you connect with Him? Because if you will connect with Him, He will download the fix in your life. Alam mo ano sinabi ng Lord sa'yo? Pag nag-connect ka sa akin, it is like 2,000 years ago na nag-reboot ka kasama ko. Because nung nabuhay akong muli, kasama ka na doon. Nung namatay ako, nandun na yung kasalanan mo, nandun na yung kahihiyan mo. At nung nag-resurrect ako, nandun na yung glory mo, nandun na yung power mo because you are raised in power and in glory. Nagets nyo ba? He is the best IT. Because alam niya yung tamang process. And ginawa niya yung tamang process. And all you have to do right now for you to have that fix is to connect with God. Amen? Ang sabi, balikan natin yung verse na una nating binasa. But thanks be to God. Now you know the context. Bakit siya nagpapasalamat? Because of the resurrection of Jesus. Because of the gospel of Jesus. But thanks be to God who gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers, dahil sa gospel ni Jesus, dahil inaccept natin si Jesus, dahil naniwala tayo kay Jesus, dahil we are holding fast to Jesus, we are steadfast, immovable, and abounding. And then your labor is not in vain. That is the story of that verse. So hold fast to the word, hope in Christ, alive in Christ, and raised in the power and in glory. Kapangyarihan, karangalan, buhay na walang hanggan, ating natamo ng ang naghahari sa puso ay si Kristo. Tayo po tayong lahat. This is my desire as a pastor. Sometimes hindi kami or ako sometimes hindi kami ganoon ka-eloquent mag-speech. And sometimes hindi kami ganoon kabilis magpatawa or magdrama. But this is my heart for all of you. That I will be a servant who will do his best to hold fast to the word. My primary purpose in preaching the word to you is not to amuse you. It's not to make you laugh. It's not to make you, wow, ang ganda ng statistics, ang ganda ng kwento. No. Those are secondaries. My primary goal in recent Christ, why we preach the word? Because we need to hold fast to the word. Because this is our life. This is the truth. Nothing else, nothing more. And so our promise in recent Christ is we will hold fast to the word. Be steady. Be immovable. Abounding in work. And may the grace of God be upon us so that we will be faithful in accordance with the Scripture. Amen? And if you're blessed, raise your hand right now and I will pray for you. Father God, we pray that these generations, O God, at sa mga online na nakikinig sa umagang ito, that they will be faithful to your word,
that we will hold fast to your word, that nothing will move us and nothing will shake us, Panginoon, because we know the gospel na pinakinggan namin, we know the gospel na na-receive namin. It is the gospel na nagbabago ng buhay. It is the gospel na nagbabago ng mga weaknesses into power. It is the gospel of the Christ who resurrected after 3 days. And because I have that gospel, I also was raised in life and raised in power and raised in glory. I know my gospel. I know the gospel that I am receiving right now. And I know the gospel na nilalakaran ko ngayon. Kaya Panginoon, hindi kami matitinag. At kung ano man yung marinig namin, Lord, ang paniniwalaan ng namin ay yung sinasabi ng salita mo, Panginoon. Kaya Panginoon, ang buhay namin sa araw-araw, kagaya ng sinabi mo ng iyong salita, man does not live on bread alone, but from every word that proceed from your mouth, that from every word that is in the scripture, doon kami mabubuhay daily, Panginoon. Salamat, Lord, maging kalakasan ng bawat isa ang word na na-receive namin sa umagang ito. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat. In the end, at the end of the day, sa iyo ang lahat, Panginoon, ng glory, because it is your word. That's why, Lord, we can say, in Jesus' name, amen and amen. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is 3 in 1. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is 3 in 1. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is 3 in 1. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is 3 in 1. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Amen. Amen. Isa nga sigaw. I believe in Jesus. I believe in Jesus. Amen. Amen.
Nailed it, Pastor. Nailed it. Parang sinamarize mo yung buong buhay namin. Parang ganun yung message niya. Parang yun na yung summary ng buong buhay natin. All about Jesus and all about the victory that we receive through our Lord Jesus. Amen. Amen. And this time, we will abound in generosity. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos natin, si Kristo, ang naglagay sa atin ng lahat ng pagpapala. Kaya tayo ay sasagana sa, anong Tagalog ng generosity? Sasagana sa kasaganaan. Sasagana sa pagbibigay. Yun po. God bless you po. And let us all express our generosity today. Ayan. Ba't wala ng tugtog? Kakanta ako. Napakaseryoso. Okay. Sige po, tayo po tayong lahat. At yung may hahabol pa dyan, andyan lang po yan. Okay, so tayo po ay na-recharge, na-replenish, overflowing pa, di ba? So alam niyo naman ng God, pag nag-recharge sa buhay natin, hindi ka niya binibigyan ng sakto. Kasi gusto niya, pag binigyan ka niya, meron ka pang pagbibigyan ng iba. Kaya laging overflowing. Taas nga kamay ng mga nag-overflow this morning. Okay, sige po, manatiling nakataas ang kamay and let me just pray for you because in the name of the Father, you are blessed. That's why you will always abound, abounding in blessing, abounding in the work of the Lord, abounding in generosity, abounding in giving, and abounding and overflowing in a lot of things, in love, joy, and peace. And because in the name of Jesus, who died for us, but after 3 days resurrected, we have the power, we have the victory, we have the glory, all because of what He has done. But God is not yet finished because in the name of the Holy Spirit, because you were raised in glory, not just one time, you will experience every day the victory because you are empowered by the Holy Spirit. So I declare the victory ng God sa buhay mo, sa pamilya mo, sa lahat ng ginagalawan mo, pagpapalain ng Panginoon, palalakasin ka ng Panginoon, and you will abound in blessing, abounding in work because God is with you. And everything, Panginoon, na pinanalangin namin, alam namin it will come to pass because we are declaring this in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you po and God bless your week.